Ayon sa spoiler, mag-uumpisa ang chapter na pinapakita ang inaatake ng mga pasifista at mga sea beast weapon ang mga marine. Sa labalang ito ay nagawa ng mga sea beast weapons na magpalubog ng ilang marine battleships. Papakitang mayroong dalawang Vice Admiral na nakikipaglaban sa mga pasifista. Si Vice Admiral Dal ay sinipa sa mukha ang isa sa mga pasifista. Ang isang Vice Admiral naman, nakalbo at maraming layer ang baba, ay mayroong mechanical arm na parang kay Zephyr. At ito ang ginamit niya pangsuntok sa isa sa mga sea beast weapon. Sinipa ni Kizaru si Sentomaru at dahil dito ay tumalsik si Sentomaru. Tinanong ni Kizaru kung bakit kumampi si Sentomaru sa mga pirata na katulad ng Straw Hat Pirates. Sinabi ni Sentomaru kahit sino ay kakampihan niya basta masagip niya lang si Vegapunk. Pagkatapos ito ay mayroong flashback si Sentomaru. Sa flashback ay pinakita ang unang meeting nila Kizaru, Vegapunk at Sentomaru. Nakareceive ng report sa mga marines na sa isang island ay inaatake ng mga wild bears ang mga tao sa village. Dahil dito ay tumulong si Vegapunk sa mga marines para mag-set up ng mga system para labanan ang mga wild bears doon. Habang nag-iimbestiga mga marines sa mountains kung saan sinasabing naninirahan ang mga wild bears, ay may nakita silang isang bata na tinalo ang lahat ng wild bears doon gamit ang sumo wrestling technique. At dahil dito ay naging boss ang bata ng mga bears sa bundok. Batang ito ay si Sentomaru na inabandona ng mga tao sa village dahil sa ugaling violente ni Sentomaru noong bata pa to. Dahil dito ay naging interesado si Vegapunk sa malakas na batang Sentomaru at nagdesisyon siya na isama si Sentomaru at ginawa niya tong personal bodyguard niya. Ang kasamang marine ni Vegapunk noong panahon na to ay si Kizaru. Kaya noong ginawang bodyguard ni Vegapunk si Sentomaru, ay sinabihan ni Sentomaru si Kizaru na turuan siya kung paano makipaglaban para maging isa siyang magaling na bodyguard ni Vegapunk. Ginamit ni Kizaru ang Devil Fruit technique niya na Yasakani Sacred Jewel para atakihin niya si Sentomaru. Si Sentomaru naman ay ginamit ang technique niya na Sumo Strike para atakihin niya din si Kizaru. Pero ito ay pinigilan ni Kizaru nang hindi ginagamit ang kanyang Logia Devil Fruit power. Sinabi ni Kizaru na tinuruan niyang mabuti si Sentomaru sa pakikipaglaban pero hindi pa din kayang matalo ni Sentomaru si Kizaru. Tulad na pinakita ay tinalo na ni Kizaru si Sentomaru gamit ang Pika Pika no Mi, Beam. Pagkatapos ay kinuha ni Kizaru ang command chip ni Sentomaru para utusan ang mga pasifista na atakihin ang mga to ang mga sea beast weapon. Sinabi ni Kizaru habang tinitingnan niya si Sentomaru na ginawa niya lang ang misyon niya. Sinabi din ni Kizaru na sana ay nasagip niya din si Sentomaru katulad ng gagawin nilang pagsagip kay York Punk Records at power plant ng Mother Flame. Ipapakita din ang ekspresyon ng mukha ni Kizaru na seryoso at galit dahil sa pangyayaring to. Ang Vega Force ay lumilipad na dala ang Thousand Sunny para dalhin to sa kabilang side ng Egghead Island. Si Kizaru naman ay pinakita na lumipad at nilampasan lang ang barrier. Sa loob naman ng Labo Phase ay atakihin na ni Rablucci si Vegapunk. Pero hinarangan ni Stacy ang atake ni Rablucci. Si Sanji naman ay kinuha ang bubble gun ni Nami at tinrap ni Sanji si Kaku sa loob ng bubble ball. Si Zoro ay inatake na si Rablucci na naging dahilan para tumago sila sa pader hanggang palabas ng laboratory. Sa huling part ng chapter ay makikita si Kizaru na lumilipad at susundan ang Vega Force. Pero biglang sumulpot si Luffy at sinipa niya si Kizaru. Sinabi ni Luffy kay Kizaru na 100 beses na mas malakas na ngayon ang Straw Hat Pirates kumpara 2 years ago noong una nilang na-meet si Kizaru sa Sabaody. Sinabi din ni Luffy kay Kizaru na swerte si Kizaru dahil makakapagpahinga pa si Kizaru ng 1 linggo dahil may break next week. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.